Bilang karugtong sa talakayan hinggil sa salaysay, bigyan naman natin ng tuon ngayon baitang siyam ang mga matatalinghagang salita. Ano nga ba yung matatalinghagang salita? Pag sinabi nating matalinghaga, kakaiba, malalim, ang kahulugan. Right? Now, bigyan natin ng tuon yung uri ng mga matatalinghagang salita o yung uri o anyo na masasabi nating eto ay bahagi ng isang matalinghagang salita. Una na riyan ay ang kasabihan. Pag sinabi natin kasabihan, ito yung bukang bibig na hango sa karanasan ng tao at nagsisilbing patnubay sa dapat gawin sa buhay. Ayon yan kay Nasin at ng iba niyang kasamahan mula sa kanyang pag-aaral. So yung pagpapakahulugan na ito, pag sinabi natin bukang bibig, nangangahulugan na mula mismo sa isang tao, mula mismo sa kanyang bibig, ang nasabing pahayag na kung saan ang laman ng nasabing pahayag ay malalim ang pagpapahulugan at may aral na mapupulot. Hindi kumbaga masasabi natin pag sinabing kasabihan na kung ano ang siyang makikita mo sa panlabas na anyo at istruktura ng pahayag, yun na yung pagpapakahulugan. Hindi ganyan yung sinasabing kasabihan. Sapagkat pag sinabi natin kasabihan, may malalim itong pagpapakahulugan. Kaya masasabi nating matalinghaga ang mga pahayag na binabanggit ng isang kasabihan. Kadalasang anyo ng kasabihan ay patula at may isa o dalawang taludtod meron ito. May sukat at may tugma. Okay? So, gaya din siya ng parang tula, ngunit isa o dalawang taludtod lamang yung laman ng isang kasabihan. May tugma at may sukat siya. Kasi mas naipaparating at mas magandang pakinggan ang isang kasabihan pag naaayon ito sa sukat at tugma. Gaya ng isang tulang may sukat at may tugma. Now, narito ang ilan sa mga halimbawa ng kasabihan. Una, sa kapipili, ang nakuha ay bungi. Pag ibig bang sabihin niyan, yung pagpili niya, ano nga ba yung pinaparating ng pagpili dyan? Hindi literal, kumbaga, ang siyang masasabi nating pinaparating ng isang kasabihan. But ano yung kanyang parang deeper meaning? Ano yung malalim na kahulugan ng nasabing pahayag? Sa kapipili, ang nakuha ay bungi. Nangangahulugan pala, ang taong mapaghanap, hindi makontento, pagkaminsan ay lalong minamalas. So, isa yan sa mga halimbawa ng isang kasabihan. Ikalawa, ang tumilaok siyang nangitlog. Ano nga ba yung pinapakahulugan ng kasabihan na iyan? Na kung saan, kung sino ang masalita, siyang gumagawa. Ang manok, kinumpara siya sa manok. Kasi yung manok, kapag tumilaok, ibig sabihin nangitlog siya. And then, ang tao kapag lubhang dinedepensahan ang sarili, ibig sabihin may kasalanan siya. So, ganyan. Parang iniuugnay siya sa taong mapagsalita. Kumbaga, the more na dinidepensahan ng isang tao yung kanyang sarili, the more na siya pala yung may kasalanan and such. Ilan lamang yan sa halimbawa ng kasabihan. Dumako tayo ngayon sa ikalawang anyo ng isang matalinghagang salita. Ito ngayon yung idioma. When you say idioma, ito yung matalinghagang pahayag na nakatago sa likod ng salita ang tunay na kahulugan nito. Kanina, pahayag yon, kasabihan. Ito naman yung salita, sa likod ng salita. Ano nga ba yung pinaparating? Kumbaga, salita o di kaya parirala, phrases lamang. Natututunan ang kahulugan ng idioma sa tulong ng mga salitang dito'y nakapaligid. Pati rin sa tulong ng malalalim na pag-unawa sa diwa ng pangungusap. Kasi nagagamit yung idioma kapag bumubuo kayo ng pangungusap. And then, sa pangungusap na iyon, nilalagyan ninyo doon ng isang pahayag, ng isang
masasabi natin parirala or phrases or yung salita mismo na kung saan ang pagpapakahulugan nito ay hindi literal. Yan ngayon yung tungkulin ng idioma. Now, pag sinabi din nating idioma, gumaganda yung pangungusap kasi pag nilalagyan natin ng ganitong mga uri ng parirala na kung saan dito na ilalantad yung parang di siya agad na ilalantad yung kahulugan ng pangungusap ay hindi agad-agad na ilalantad yung diwa na taglay nito. Kumbaga nagkakaroon pa ng or binibigyan ng idioma ng parang makapag-isip yung taong bumabasa ng pangungusap na yun o nakarinig ng pangungusap na iyon na alamin kung ano nga ba yung kaniyang nais iparating base sa idiomang kaniyang ginamit. And binibigyan pa rin ng mambabasa ng pagkakataong kilitiin. Kumbaga, kasi eto nga, binibigyan ng mambabasa ng pagkakataon na kilitiin yung sariling isip. So, ano nga ba yung pinaparating ng idioma na ito? So, nagkakaroon ng ngayon ng pagkiliti sa isipan ng isang mambabasa kapag nilagyan ng idioma ang nasabing pahayag. Narito yung ilang halimbawa. Naniningalang pugad. Pag sinabi ninyong naniningalang pugad, yan ay nanliligaw. Kumbaga, pag sinabi natin si Romeo ay nangingingalang pugad kay Maria. So, ibig sabihin, si Romeo ay nanliligaw kay Maria. Ikalawa, di mahulugang karayom. Kasi di mahulugang karayom, ibig sabihin matao o madaming tao. Kasi ang pagdiriwang ng sinulog ay di mahulugang karayom ang dumayo na turista. Ibig sabihin, madami yung turista, marami yung tao. Ikatlo, nagbibilang ng poste. When you say nagbibilang ng poste, ito'y walang gawa o trabaho. And isa pa, yung may bulsa sa balat, ibig sabihin, kuripot. Sinabihan ka, si Maria ay may bulsa sa balat. Ibig sabihin, si Maria ay kuripot. 5, alog na ang baba. Ibig sabihin, matanda na. Then, nagtataingang kawali, nagbibingihan. And then, di maliparang uwak. Ibig sabihin, malawak. Malawak yung sakop. And then, isang kahig, isang tuka. Ibig sabihin, mahirap or dukha. So, ilan lamang yan sa halimbawan ng isang idioma. Okay? Sundan natin ng tayutay. Eto ngayon yung ikatlo at panghuling uri or anyo ng matalinghagang salita. Pag sinabi ninyong tayutay, isa siyang pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. Okay? Etong tayutay, parang maituturing din natin na pagpapahayag ng kaniyang damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng talinghaga, sa pamamagitan ng paggamit ng malalalim na salita, sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang hindi agad or di direktang ipinapahayag ang kahulugan. Yung tayutay, may maraming uri siya. Ilan lamang ang siyang iprepresenta kung uri ng tayutay sa inyo. Yung si tayutay sa Ingles, yan ay figure of speech. Okay? So, una sa uri is yung pagtutulad o simile. Pag sinabi ninyong pagtutulad o simile, may inihahambing. Tama? So, eto ngayon ay paghahambing ng dalawang bagay sa tulong ng mga salitang pahambing sa masining na pahayag. So, madali lamang matukoy yung tayutay na ito, yung pagtutulad o yung simile,
Kasi makakakita kayo sa pahayag na mababasa ninyo, makakakita kayo ng mga salitang pahambing. Gaya na lamang ng sin, yung mga sim, magkasing, at iba pa. So, ito ay mga may tuturing natin na mga panlapi na kung saan idinudugtong sa salitang ugat para maihambing yung dalawang bagay na kung saan maituturing na natin ngayon na pagtutulad. Pag sinabi natin, singganda ng ulap si Maria. Okay? So, singganda, ibig sabihin, ang iniugnay ay si Maria at ang ulap at gumamit ng sing. So, yan ngayon ay maituturing natin na pagtutulad o simile. Halimbawa, simputi ng labanos ang binti ni Adela. Ikalawa, ang ugali niya ay kawangis ng asong ulol. So, pag sinabi nating simputi, ibig sabihin yung dalawang bagay na kinumpara dyan, yung labanos o yung radish in English, and then yung binti ni Adela. Okay? And then yung ugali niya ay kawangis ng asong ulol. Mapapansin natin yung salitang ginamit na pagtutulad dyan ay kawangis. Pag sinabi natin kawangis, magkatulad. Okay? So, yung ugali ng taong binanggit at ng isang asong ulol, yung pinaghambing. So, yan ngayon ay pagtutulad. Ikalawa, sa uri ay pagwawangis o yung metaphor. Pag sinabi nating pagwawangis, etong ngayon yung paghahambing ng dalawang bagay o tao na di ginagamitan ng anumang salitang pahambing. Unlike sa pagtutulad na kung saan matutukoy mo talaga na eto ay pagtutulad sapagkat ginamitan siya ng mga salitang pahambing. Dito, sa tayutay na ito, ay tahasang binabanggit ang salita katulad ng isang bagay o anumang inihahambing sa pinaghahambingan. So, direktang sinasabi or direktang inilalarawan, inihahambing ang dalawang bagay. Si Maria ay ulap. So, parang hindi na siya ginamitan ng salitang pahambing. Halimbawa, labanos ang binti ni Adela. Hindi naman natin masasabi na yung binti ni Adela dyan ay labanos o yung radish. But malalim yung pagpapakahulugan niya. Ibig sabihin, si puti o yung kulay ng labanos ay kakulay ng binti ni Adela. Then, ang ugali niya ay asong ulol. So, direktang sinabi na or inihambing yung ugali ng isang tao at ng asong ulol. Okay? Ikatlong uri ay ang personifikasyon. Pag sinabi nating personifikasyon, ito naman yung uri ng tayutay na ang bagay na walang buhay ay mistulang may buhay sa tulong ng pandiwa. So parang kumikilos ngayon yung mga bagay na walang buhay. Halimbawa, lumalakad ang ulap sa kalawakan. Yung ulap ba ay lumalakad? May binti ba yung ulap? Diba? Wala. So parang binibigyan ng pagsasabuhay ng isang taong, ng isang ulap or ng isang bagay na gawin yung ginagawa ng isang tao. Kalawa, tumatangis ang ulap sa kalawakan. When you say tumatangis, parang masasabi nating nagtantrums o kumbaga ganyan. Okay? So, ikaapat, pagmamalabis o yung hyperbole. Pagmamalabis o hyperbole, ito naman yung sobra sa dapat o sa katotohanan ang binabanggit sa pahayag. Parang masasabi naman natin na imposible namang mangyari yan. Pero ginagamit siya para mapaganda yung pagpapahayag, yung pangungusap mismo. Kung susuriin ninyo yung pagmamalabis o yung pangungusap na ginamitan ng ganitong uri ng tayutay, yung diwa ng pahayag, animoy may pagmamayabang na nais ipangalandakan.
Parang ginagamit ito para magyabang and all. Pero hindi sa lahat ng oras. Ito lamang ay para mapaganda ang nasabing pahayag. Halimbawa, bumaha ng pera sa amin nang dumating ang tatay galing Saudi. Talaga bang bumabaha ng pera kapag galing Saudi yung isang tao? Parang to exaggerate lamang sa naging pahayag. Kalawa, namuti ang buhok ko sa kahihintay. So, ibig bang sabihin sa paghihintay niya, namuti yung kanyang buhok? Ibig sabihin na matagal siyang naghintay sa taong kanyang hinihintay. So, yan. Panglima, sinekdoke. Sinekdoke, ito naman yung uri ng tayutay na kung saan tumutukoy sa isang bahagi upang tukuyin ang kabuuan. Maaaring bahagi ng katawan ng isang tao o bahagi ng bahay na kahit bahagi lang ang banggitin, tumutukoy na ito sa pangkalahatan. Ano nga ba yung tinutukoy ng sinekdoke? Alamin natin sa halimbawa, wag na wag kang tutuntong sa aming hagdan. Etong pahayag o pangungusap na ito ay sinekdoke sapagkat ang siyang ginamit na hagdan o yung salitang hagdan dyan, hindi nagre-representa na yung hagdan mismo, kundi nire-representa niya yung kabuuan ng bahay. Okay? Yan ngayon yung tayutay. Ikalawa, 10 mga kamay ang nagtulong-tulong sa pagbuo ng proyekto. 10 mga kamay, nangangahulugan yan na 10 tao or 5 tao yung tumulong sa kanila. 10 mga tao yung tumulong sa kanila. Okay? So, nire-representa ng isang bahagi lamang para maitukoy yung kabuuan ng pinaparating. Okay? So, ilan lamang yan sa halimbawa ng sinekdoke. Ika-6, yung pag-uyam o yung ayornia. Pag sinabi natin pag-uyam, ito naman yung pagtukoy sa kapaligtaran ng katotohanan na may pangungutya. Ginagawa ang pag-uyam upang di tahasang ipamukha ang tunay na negatibong kahulugan ng pangyayari. Okay? So, halimbawa, ang ganda ng damit mo, para kang manang. So, yan ngayon yung pag-uyam. Parang yung pagsasabi niya ay sa paraan na kung saan binabaliktad niya yung totoong kahulugan ng kanyang sinasabi. Ikalawa, sa sobrang paglinis ng gobyerno sa ilog, ni isda walang nabubuhay. Okay? So, yan ngayon yung pag-uyam o yung ayornia. Sundan natin. Sunod ay onomatopeia. Yung sinabi natin onomatopeia, yung tunog o yung hingibig ng salita ay nagpapahiwatig ng kahulugan nito. Sa bagay na ito, lubhang kailangang sensitibo sa tunog ng salita ang nakikinig upang maiugnay sa tinutukoy. Halimbawa, dinig na dinig ko ang langit-ngit ng kawayan. Yung sa langit-ngit ng kawayan, yung pag dikit-dikit, yung sound, kumbaga, ng pagdikit-dikit ng isang kawayan. Kung mapapansin niyo yung parang may madaming kawayan tapos humangin, yung langit-ngit, yung tunog na nagagawa niya sa pamamagitan ng pag-sway-sway, yan yung langit-ngit na tinutukoy dyan. Ang kalabog ng martilyo ay napakalakas. So, pag sinabi nating onomatopeia, may patungkol siya sa tunog o sa himig. Okay? So, dinig na dinig ko ang langit-ngit, yung langit-ngit ng kawayan ang siyang nagbibigay ng sense dyan na onomatopeia yung uri ng tayutay na kanyang ginamit. Ang kalabog ng martilyo, yung kalabog na sinasabi dyan, yung siyang nagpatunay na yung pangungusap na iyan ay onomatopeia. When you say, ang TikTok ng orasan
ay naririnig ko. So, yung TikTok, kumbaga, yan ay onomatopoeia. Kasi yung tunog o yung himig ang siyang binibigyan ng focus. Then, pangwalo, aliterasyon. Pag sinabi nating aliterasyon, ito yung pag-uulit ng tunog katinig sa simulang titik sa mga salita sa loob ng pahayag. Pare-parehong tunog ng katinig ng sinimulang titik ang karamihan ng mga salita sa loob ng pangungusap. Alalahanin, karamihan. Hindi sinasabing lahat ng salita sa loob ng pahayag ay tunog katinig, but karamihan at simula lamang. So ito yung halimbawa. Si Berto ay bababa ng bahay bukas ng bukang liwayway. So, mapapansin ninyo yung pag sinabi nating alliteration, yung tunog katinig, yung kumbaga yung consonant, at nasa unang bahagi siya or simulang titik, kumbaga, ng salita sa loob ng pahayag. So, Berto, bababa, bahay, bukas, yung bukang liwayway. So, yan ngayon ang alliteration, yung consonant, yung katinig. Iba naman ngayon yung sinasabi nating asonansya, assonance. When you say assonance, ang maraming pag-uulit ng magkaparehong tunog patinig naman ngayon. Okay? So, kanina yung alliteration ay tunog katinig, ito ay tunog patinig o yung vowels. Kumbaga, vowel, yung patinig ang siyang simulang titik ng salita sa loob ng pahayag. Karamihan, kumbaga. Dahil dito, pare-pareho namang titik ng patinig ang simula ng karamihan sa mga salita sa loob ng pangungusap o ng pahayag. Halimbawa, aalis ako anak sa aking anyong aninag ang kasiyahan. So, yung patinig na dyan, aalis ako anak aking anyong aninag ang. So, yan ngayon ay asonansya. Sapagkat karamihan sa loob ng isang pahayag ay makakakita ka ng tunog patinig. Asonansya siya. Pero kapag karamihan sa isang pahayag ay makakakita ka ng tunog katinig, yan ngayon yung alliteration. So, yan yung siyam na uri ng tayutay, yung pinakakaraniwan na uri ng tayutay na dapat ninyong malaman. Actually, marami pang uri ng tayutay ang siyang dapat ninyong pag-aralan, but ito yung pinakakaraniwan na uri ng tayutay. At ito yung mga uri na kung saan mas nagagamit sa pagpapahayag. Okay? So, yan ngayon ang siyang wakas ng talakayan sa video na ito. Hinggil sa paksa natin sa matatalinghagang salita. At naway nakuha ninyo ang siyang nais ng nasabing paksa natin na ito. Okay?